Guys, in this video, let me share with you my experiences here sa Mr. Cash Loan Up. Kasi I can really share with you na the full review dito kay Mr. Cash Loan Up. Kasi diba, nag-apply ako dito ng paulit-ulit. Then sa free views application ko, na-approve ako. Nag-cash loan ako dito and then binayaran ko siya. And then after that, nagka-increase ako at humaba yung loan terms ko. Pero ang tanong dito, worth it pa din ba utangan si Mr. Cash for the second time? Since ang dami kong i-share sa inyo regarding Mr. Cash, to be honest lang naman kasi hindi naman tayo nag-feature ng mga loan up dito. Para lang mai-recommend sa inyo palagay na okay to utangan kahit hindi naman. Hindi naman tayo ganun dito. So, sinishare lang talaga natin dito. Ang katotohanan dito sa mga loan up na to based sa experience ko, and this is not sponsored, never tayo nagpa-sponsor ng mga loan up na para utangan ninyo. Hindi ko ginagawa yun sa inyo. Kasi gusto ko lang talaga transparent tayo dito at talagang mabigyan lang tayo ng awareness, ideas, heads up regarding this loan up. Kasi alam ko, marami sa atin naghahanap ng mautangan instantly, no? Gusto natin yan na pwede nating lapitan. So anyways, guys, eto na nga yung masasabi kong pros and cons nitong si Mr. Cash. Based lang yun sa experiences ko dito. Well, si Mr. Cash Loan Up po is under po siya kay Generation Lending Corporation and legally po naka-register po siya sa SEC website. Kaya nga, di ba no, ina-update natin itong mga loan up nang ito. Since ako no, meron talaga akong i-share sa inyo na medyo nakakapag-complain din naman talaga itong regarding their customer service. Hindi ko bet. Pero eto ha, tawag pala ng tawag itong si Mr. Cash. Due date ko na guys in 2 days. Follow up sila ng follow up ng aking payment. Actually guys, every hour. Hindi lang talaga. May interval lang talaga sila. Sa buong maghapon. Hindi lang 20 times ako silang tumatawag, no? Dahil nasura na ako sa kanila, no? Sinagot ko. Sinagot ko yung call, guys, no? Eh, nakausap ko nga yung agent nila. Hindi naman sila rude, no? Ina-explain nila yung payment ko. Paano daw magbayad? Anong oras daw ako magbabayad? Kasi ganito yung cut-off nila, ganyan. Ang due date ko na daw. Okay lang naman magpa-payment reminder kayo. Pero ayoko talaga yung maya-maya tumatawag at iba. Yung mga agent naman ni Mr. Cash, mag-usap-usap naman kayo, no? Dapat one client, one agent, to. Hindi yung paulit-ulit, papalit-palit ng pangalan, papalit-palit ng tumatawag. As in, hindi ko alam kung ako lang ang naka-experience noon talaga. So, yun lang naman yung isa sa concern ko dito kay Mr. Cash, yung customer service niya. Well, dahil due date ko na rin kinabukasan, guys, nag-decide na rin ako na bayaran siya. Meron nga pala akong utang dito na 1,500 pesos. So, 1,500 pesos, guys, ang babayaran ko po ay 1,568 pesos. Baka sabihin nyo, mura lang pala, no? But, guys, hindi ko yung buong natanggap yung 1,500 pesos kasi meron silang pinabawas na 4.5%, no, upon disbursement. 1,432.5. Yun na lang guys yung natanggap ko. Pero ang babayaran ko ngayon is 1,568 for 18 days to pay lang to ha. No, hindi siya pa 1 month to pay. Pero at least not 7 days to pay. So binayaran ko siya guys through QRPH code para mas mabilis. Then after ko pong magbayad is bumalik ako sa dashboard ko. At nakita ko na meron akong loan offer na 4,000 pesos. So sa last time guys, yung offer nila is 1,500. Ngayon 4,000 pesos na. So medyo nag-elevate siya, nag-increase siya. So click lang natin tong apply na. And then here po, I need to confirm my application information. Then ito din yung finil-upan ko guys nung nag-apply ako regarding my ID information, personal information, work information, bank account details, reference person. So kung gusto ko siyang i-edit, pwede naman. But by the way guys, sa mga bago pa lang dito, meron akong tutorial on how to apply this one. Yung video po na yan. No? Well, ilalagay ko na lang sa description box yung link para hindi na kayo mahirapan maghanap para masundan yung paano ako nag-apply dito. Well, dahil okay naman ako sa mga details dito, save and continue lang tayo. And then dito po meron nga po akong loan amount po na 4,000 minimum and maximum of 4,000. So anyways, click lang natin itong next. Then here po, natuwa naman ako kasi long-term payment na ako dito na unlock ko na yung 45 days to pay. So dati akong 18 days to pay lang. So medyo mahaba, di ba? Kahit pa paano good na good sa atin tong ganitong long term. So this is payable in 3 installments daw. So para makita natin yung buong details to, click lang natin itong next. And then here po, nandito na yung buong summary of loan na gusto nating malaman. So, meron ako loan amount na 4,000. Meron akong service fee na 9%. 9% na. So, lumalabas na 360 yon sa 4,000. The last time kasi, 4.5% lang yung service fee nila. So, ngayon, 9% na mataas ha. Malaki to ha. Service fee to eh. So, may daily interest rate to ako na 0.62% a day ito. So, sa 45 days, guys, lumalabas po ang interest rate na abutin is 1,116 pesos. So, lumalabas din 0.62% times 45 days to pay is equals to 27.9%. Yun yung interest rate nila sa akin for the whole 45 days to pay naman. So, lumalabas po na 18.6% po yung interest rate nila sa akin for
for 1 month. Well, anyways, dahil 45 days to pay nga. So, 27.9% yung buong interest rate nila. Plus, the service fee na 9%. So, lumalabas guys, 36.9%. Yun yung service fee at interest rate nila kung pagsama-samahin yun. So, ang laki nun sa loan amount natin. Ang laking bahagi nun. Though, 45 days to pay naman siya. At sabi ko nga sa inyo, no, hindi siya buong natatanggap po. Like this one, meron akong loan amount na 4,000. Hindi siya buong matatanggap kasi nga, ibabawas na dito yung service fee na 9% na 360. Kaya ang matatanggap ko na lang is 3,640. Ang babayaran ko, guys, look at this one, 5,160. Nalalayuan ako sa diferensya, guys. 5,116 yung babayaran ko at ang matatanggap ko na lang 3,640. Do you think reasonable yon? Kasi for me, mataas talaga siya. Ito yung babayaran ko, hindi ko siya buong matatanggap. But, ito lang siya bumabawi sa loan term na 45 days to pay. Na within 15 days to pay tayong magbabayad dito. So, dito po sa installment plan ko, no, 1,705. Every 15 days po yung babayaran ko dito from today. So, obviously, medyo mabigat siya ha, kasi 4,000 pesos. And again, po ulit-ulit ako, hindi siya buong matatanggap. At yun nga, yung amount due natin dito is nakadeclare na rin naman. 5,116 pesos. So, medyo, ang maganda lang naman dito kay Mr. Kasi talaga nangangailangan talaga tayo at wala tayong medyo makakapitan. So, pwede na siguro, since ito sa second time around, no, medyo in-extend niya yung loan term niya sa akin from 18 days, no. The first installment term ko, 245 days to pay. At ang next nito is, ang maanla ko naman is yung 60 days to pay or 2 months to pay. And then after that is the 90 days to pay. Pa-extend siya ng pa-extend as long as in-avail natin yung kanilang pautang. So, maybe kung walang-wala talaga, no? Pero kung hindi naman masyadong kailangan at kung may choice kayong may mautangan pa kayong better than this, so doon na lang kayo. For me lang, guys, no, assessment ko lang dito, parang lumala lang siya. Kasi the higher the loan amount kasi na i-avail natin, medyo tumaas din pala yung kanyang service fee and interest rate. The longer the installment term, of course, makikita nyo dito na talaga naman. Paldo din sila sa atin. Kasi alam nyo, nagbago talaga dito yung service fee niya. Kasi the last time nga, 4.5% lang yung binigay niya. So, dito sa second time, dapat nga medyo bumabay. Pero hindi, guys. Service fee niya is nag-double pa. From 4.5% times 2 siya, kaya naging 9%. At hiwalay pa yon sa daily interest rate ni Mr. Cash, which is nagbibigay siya ng 0.62% daily, which is mataas siya kasi longer term payment. Kaya ako lang naman siya ginrab the first time na in-offer nila ako kasi medyo maliit lang yung loan amount ko at kaya ko lang siyang bayaran. Maraming mga loan app kasi, guys, na better than this one. Like PH, One Hand, Tala, Cashalo, Happy Cash. So, kahit yung mga yan ay 15% monthly, pero at least 15% monthly and majority of them upang matatanggap kaysa dito kay Mr. Cash. Yun ay binabase ko lang sa experiences ko dito kay Mr. Cash. And yun nga, hindi ko rin nagustuhan yung kanyang customer service, yung kanilang mga patawag-tawag na maya-maya. So, hindi ko siya bet. Well, kayo ba? Ganito rin ba yung mga loan offer nyo sa second time, third time? Paki-comment down below naman po yung mga experiences na regarding Mr. Cash, regarding the customer service, saka yung interest rate niya, saka sa service fee niya, kung pare-parehas tayo. So, para aware din po yung iba nating viewers. So, yun lamang po. I hope po may natutunan kayo sa video. I hope po nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. Click yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified po kayo. Thank you for watching this video. Bye!